Bakit nila ginagawang state witness itong mga ito? Tingnan nyo ha, sila po ay sumailalim sa investigasyon sa Congress at sa Senado. At doon, nagsumpa sila na ang sasabihin nila ay puro katotohanan. Inamin na nga nila. Inamin nila na nag-commit sila ng krimen at hindi sila least guilty definitely. Eh bakit mo gagawing state witness yung mga yan? Sabihin nila, wala kaming ebidensya. Ano bang tawag mo doon sa pag-amin? Under oath. Admissible in evidence yun against them. Bakit mo gagawing state witness itong mga ito? Eh mga kasama ito sa isang malawakang sabwatan sa pagnakaw ng pera ng bayan. Kaya dapat ikulong yung mga yan pag napatunayan na sa hukuman at isoli nila ang mga perang milyong-milyon na kinuha nila. Nasa halip na gamitin sa mga flood control projects kung saan dahil sa mga ghost projects na ito, marami ang nalunod, marami ang namatay nung dumating ang baha. Maraming nasirang ari-arian. Kaya dapat ay pakulong natin yung mga yan. Hindi pwede yung wala na silang criminal liability. Pinagtatakpan nyo eh. Eh, kontrolado na pala eh. Ba't mo pa ina-announce na pa pwede magtikawin ng state of emergency? Ano ba klaseng mga Sus Mario Joseph naman eh? Talagang you're not using your common sense. Aling Clara, I'm sorry to say. Kung hindi pa, if you're under control, so there's no need for you to be making public announcement that there might be a possibility of declaring the state. Sus Mario. Kung meron talagang basis, constitutional basis, magdeklara, walang problema yan. Basta palaging nasa tama, okay yan sa tao, sa makakatulong sa taong bayan. Hindi yung magdideklara para manatili ka sa Panginoon. Mini trial Alam mo yung nagsabi niyan? Sino man ang nagsabi niyan? Sino man nagsabi niyan? Si Luis Yung mini trial, it shows not only her mini ignorance of the procedure, but maxi ignorance. Ano ka ba? Abogado ko Yung, tinan mo ano. Nag-ruling na nga sila, sufficient in form and substance. Pag sinabi mo in substance, ibig sabihin, meron ng reasonable ground para dali mo yan sa plenary at magbotohan na kayo kung itatransmit nyo hindi. Madalit sabi, tapos na ang trabaho nyo. May rekomendasyon na nga kayo Bakit pa kayo kakaroon ng investigasyon? Bakit? Kasi gusto niyo magkaroon ng plataforma para magpasikat na naman kayo, para iladlad nyo yung mga testigo, sisiraan na naman si Inday Sara kahit wala namang kabatay-batayan, yung mga demanda. O yan, maxi ignorance. Very ignorant ba talaga, Attorney Sal? Or iba lang talaga yung takbo ng utak nila? Kasama na yon, maxi ignorance plus gagawin nilang plataforma para magpasikat, para mambuli, para mag-block propaganda. Kaya nga dapat i-transmit na nila yan, magbotohan na kayo. At pupusta ko, hindi kayo kukuha ng 215 votes gaya ng nakuha nyo noon. Bagsak bagsak ang bilang nyo. Hanggang 100 plus na lang yan. Kaya ito nga si Ronnie Puno ng NUP, nagsalita na, yung mga 42 yun, bagsak na sa 215. Hindi bubuti ng ganun-ganun lang. Marami pa dyan iba, marami ako nakausap na hindi na namin pwedeng isuko. Sumuko na kami the first impeachment kasi wala kaming choice. But this time talagang lalantad na kami. Marami ako nakausap na kongresista. So mas marami pang pwedeng umatras. Maraming babagsak ang bilang. Kasi dati 215 votes for impeachment. Wala na yan. Mawawala na yan 215 yan. Pupusta ko sa inyo. Ano pang gagawa niyan? Kasi nga, naglalaro pa sila. 2 years and 2 months to go pa Pwede pang magsip-sip sila sa administrasyon. Pero yung mga iba, hindi na makatagal. Hindi na lalantad na raw sila. Inulit lang nga nila, di ba? Sabi ko, it was just a rehash of the black propaganda which they used against her in the first impeachment.
wala namang bago eh. Di ba, paulit-ulit na natin tinalakay yan sa confidential funds, yung grave threats from the grave, yung confidential funds ng Office of the Vice President, yung di ba nung pag-iisip na pupugutan ng ulo. Lahat yan eh, diniscuss na natin. It's absurd. Absurd ang grounds. Groundless na absurd pa. Kaya ano mo na yan, diretso mo na, magbutuhan na kayo. Mananalo naman kayo sa butuhan. Hanggang doon lang kayo sa Kamara de Representante. Pagdating niyo sa Senado, wala. 4 lang o hanggang 6 lang ang boboto for conviction. Kaya yung ano nga ba yun? Nawala yata. Ano nga yung pinakapunto niya? Yung pagtaas ng yung pagtaas din na no fare hike at yung isa. Alam po ninyo, yung tama siya doon kakampihan ko si Marcos Jr. doon. Talagang dapat pahinto niya yung price hike. Ang problema kasi, dineregulate ninyo Dapat ibalik nyo sa regulation. Kasi pag dineregulate nyo, ang pagtaas ng presyo sa gasolina, sa oil, talagang walang humpay ang pagtataas nila. Lalo pa kung yung pang-Energy Regulatory Board, kasapakat pa nila, walang mangyayari. Tama yan. Isuspindi mo. Tama yan ang gagawin mo. Talaga magbigay ng ayuda ang gobyerno. Dahil magkakaroon ng problema ang mga jeepney drivers natin. Ito yung tamang panahon, di ba? Attorney Sal, na magbigay ng ayuda. Tsaka walang problema sa walang problema sa pera. Ninanakaw lang nga Ang dami nating pera Hindi yan ang hindi ko maintindihan bakit hindi po pwede mag-ayuda, magbigay ng ayuda. Emergency. Nagawa nga ni Presidente Duterte nung panahon niya. Bakit hindi magagawa ngayon yan? Mas matindi pa yung problema ng pandemic kaysa ngayon. Unang-una, yung ethics complaint kay Bato, walang basis yun. Anong batay nila? No work, no play, no pay. Absent daw. Hindi nagpapakita. Very clear na no work, no pay. Ang tanong, nagtatrabaho ba opisina niya? Tuloy pa rin ba ang paggawa ng mga panukalang batas, ang pag-research ng mga tao niya? At tuloy pa rin ba? Kahit na wala si Baturon, pwede naman niya ilatag at i-file yung mga gusto niyang i-file. So hindi mag-a-apply yung no work, no pay, even assuming na meron sa Senado. Kasi merong work, kaya may pay. Nalalabuhan ako sa decision na yan. Bakit? Kasi ang legal issue tumanggap ka ng donasyon, hindi mo dineclare. Ang tanong ngayon, bawal ba yan? Ngayon, para malaman natin yan, hindi dapat dinidismiss kagad yan. Dapat, kasi kung akong dinidemanda nyo na ako tumanggap ng donasyon, demanda nyo ako para yung hukuman mapatunayan na yung aking tsorya ay tama. Kasi pag ganyan, bakit dinismiss kagad yan? I-file mo and then let the court decide whether that is in violation of the law or not. Yan ang dapat na tamang prosedimento. Kasi unfair yan sa dinidemanda mo, unfair din yan sa kagaya niyan. Yung mga donor daw, kakasuhan. Tapos yung tumanggap, hindi. Kailangan malaman natin talaga, ano ba talaga yung batas na yan? Papasok ba yan o hindi? If you will dismiss it now, unfair sa lahat ng partido yan. Magkakaroon ng pagdududa na niluto ninyo. I-demanda nyo para malaman. Anyway, hindi naman non-bailable yan. Hindi masisira yung kalayaan yan. Mas maganda yung hukuman mismo magsabi, wala, hindi tama yung demanda nyo, dismiss yan. Punta natin yung sa ombudsman. Yung sa ombudsman, hindi ko maintindihan kung bakit hindi na nila, titingnan lang naman nila kung may probable cause o wala. Kung sa tingin nila doon sa joint affidavit ng 18, hindi ka panipaniwala. Pero kailangan kasi, pati yung sa DOJ, para kung may pagdududa ka, kung nakikita mo merong mga contradiction, ipatawag mo at magbigay ka ng mga clarificatory questions para malaman mo kung totoo hindi. On the basis of their answers, in relation to their joint affidavit, malalaman mo kung tama o mali. O pag nalaman mo na walang probable cause, i-dismiss mo.
Ngayon yung kay Bernardo naman, ito naman yung kay Bernardo. Sabi nila, pinag-aaralan mo lang, bibigyan ng immunity, full immunity. Bakit yung bibigyan ng immunity? Inaamin niya na nga ang kasalanan niya. So dapat managot na siya. Ano mang immunity yung pinagsasabi niyo? Nag-testify na siya, inamin niya, tumanggi siya ng 130 million. O ano pa bang gusto niyo? O pangalawa, nasaan yung 130 million? Wala yata tayong nababalitaan. Sinuli na naman ba niya yung 130 million? Nagastos niya na ba lahat yun? Abay, kailangan ibalik yun sa kaban ng taong bayan. Parang palaging may kulang eh. Parang may itinatago. Ilabas nyo. Para ang taong bayan, hindi na nagdududa sa inyong lahat. Ayun. Ngayon naman, Teresa, tunghayin naman natin ang mga komentaryo ng ating mga kabayan. Sabi ni Michelle De Castro, nakakatawa naman ng Quadcom. Sinasayang lang nila yung oras. Sana ginawa na lang nila yung trabaho nila sa Kongreso para lang silang nag-contest. Pagandahan ng dress, mga kengkoy lang sila. Best actor si Chihuahua. Supporting actor naman si Gonzales. Tapos yung NPA na si Kulot, best in drama. Yung may utang na asawa ni Vice na si Luistro, best in mainstream bias. Palaging fake news. May kanya. Hindi nga ba ang tawag niya sa Kamara de Representante ng marami, circus, full of clowns. Full of clowns, Attorney Sala. Sabi naman ni Anita Gok, correct. This administration concentrates on playing politics instead of solving the country's problems, which is a multitude. How can the taong bayan feel safe with gasoline prices going up on a daily basis? BBM, give the Eustace Edcas more. The soldiers are enjoying our beachfront. Ay, ganon. Hindi nga nag-iisa sa opinion niya. Maraming ganyan. Sabi naman ni O'Danelis Nobil, attorney, sana mas marami pang lalabas sa malaking personalidad para mahikayat ang karamihan na bumalik sa daan para magpakita ng mga hinanakit sa admin na ito. Mukha talagang kung babalik man sa kalsada, attorney, maglalakad din taong bayan kasi mahal ng gasolina. Ibig sabihin, lumabas kayo sa kalsada, yung mga prominenteng tao. Yun hamon sa inyo. Matagal na natin yung minumungka pero wala eh. Sana makinig na sila sa tao. Sabi naman ni Versatility 777, actually ang gobyerno ngayon ang sobrang namumulitika. Ninakaw ang pera ng bayan para sa personal at pamulitika. Kinuha ang benepisyo ng mamayan at pinalitan ng ayuda system para sa pamumulitika. Kaya ikaw, Odan, lumabas ka sakali pag may nanawagan na mag-kilos protesta ng mapayapa. Sabi naman ni Mel, sa totoo lang, pinag-isipan talagang mabuti ng gobyerno kung ililikas pa talaga yung mga OFW sa gitnang silangan o hindi. Mas concerned kasi ang gobyerno sa remittance ng mga OFW kaysa kaligtasan ng OFW. Ay, ganun ba yun, Attorney Sal? No, hindi pinag-isipan. Wala nga. Ngayon lang nga nagre-react. Ngayon kita mo, yung isang pamilya nagre-reklamo. Pero alam mo, kwento sa akin na, yun daw mga ibang kasama nila na OFW from other countries. Pinagmamalaki, pinakita pa rin yung mga advisory na ito, gawin itong ginawa namin para sa inyo, ganyan. Samantalang Pilipino, gobyerno daw, wala. Kaya, sila namasahin na lang, on their own, bumalik dito sa Pilipinas. Kawawa yung mga kababayan na Attorney Sal. Sabi naman ni Mel, since umami na si Bernardo na tumanggap siya ng milyong balato, it means na totoo yung sinasabi ng 18 former soldiers ukol sa distribution ng maleta. It makes Hindi sense. lamang si Bernardo, di ba si Saldico mismo ang nagsasabi? Saldico exposed the fact that he has been delivering money. Siyempre, hindi naman siya personal na magde-deliver. And yung mga aides niya, mga drivers, security, binalidate na sila nga nag-deliver ng mga perang yun. Ano pa ba? Pero yung Senate Blue Ribbon, ayaw imbestigahan. Kasi daw, sabi nung si chairman, si Pinky, sabi ni Chairman Pink, sabi niya, kailangan ang i-imbestigahan natin may bahid ng katotohanan. Kaya sabi ko, Pink, kaya nga imbestigahan mo para malaman mo kung may bahid ng katotohanan o wala. Hindi ka pa nag-iimbestiga. Sinasabi mo nang walang bahid ng katotohanan.
Ano ka ba? Yung AI, yung mga kontra sa mga Duterte, pero masyado namang obvious na hindi. Kaya yung pinapaliwanag niya nga. Alam mo, gaya ng sinabi ko ng isang araw, yung pagpapahayag ng damdamin pabor kay Presidente Duterte ng isang dayuhan ay isang panawagan. That Japanese is calling out yung mga supporters ni Duterte na nasa pamahalaan. Yung mga malalaking tao na opisyales na tahimik na kinakailangan pang isang dayuhan ang magsalita upang ipagtanggol ang ating Presidente Duterte sa kanyang sitwasyon ngayon. Nasaan na yung mga taong nakinabang sa Administrasyon Duterte? Nasaan na yung mga nagsisip-sipan kay Pangulong Duterte noon? Halos bumubuntok sa kanyang mga biyahe sa abroad, kahit saan siya pumunta, katakot-takot na papuri, pero ngayon tumahimik sila. So it has to take a Japanese national to express his indignation on the plight that our former president is under situation. Di ba? Para nakakaya naman, kailangan pa bang ipaglaban tayo ng dayuhan? Yes, attorney. Sinuko na nga natin ng isang mamamayang Pilipino, presidente pa, sa dayuhan. Tapos, isang dayuhan naman ang nagtatanggol sa kanya. Mario Joseph naman, ano ba yan? Well, hindi na bago yan. Hindi naman katakataka yan. At yan ay tinalakay na natin ang paulit-ulit sa ating programa. Na hindi tayo magtataka kung ang marami sa mga kongresista ay magbaliktaran. Kasi yung 215 votes na binigay kay Inday Sara laban sa kanya, hindi na nila makukuha yun. Gaya ng ating sinabi ng mga ilang programa na rin, na alam nila kasi si Presidente o ang magiging Presidente sa susunod na halalan ay si Inday Sara. At ngayon pa man, nag-i-invest na sila. At saka yung iba, napilitan lang talagang bumoto dahil tinakot o kaya naman binigyan ng ayuda sa mga distrito nila at kinakailangan maglaro sila. Kaya yung pong mga kongresista ngayon, gaya ng NUP, di ba? NUP ni Deputy Speaker Puno, sinabi niya na kami hindi kami papayag dyan sa impeachment na wala namang batayan legal. Alam mo niyo, natatawa nga ako dun sa sinasabi nilang betrayal. Una, sabi nila, betrayal of the public trust. Yung isa pa, culpable violation of the Constitution. Alam mo po, hindi culpable violation of the Constitution ang ginawa ni Inday Sara. It's the culpable violation of the constitutional rights of Inday Sara by the members of Congress. Yun ang tama, yun ang ground. Yung betrayal of the public trust, betrayal of the public trust reposed on these members of Congress na ngayon ay itinatapo nila. Yan ang nakikita ng taong bayan. Dahil katawa-tawa naman yung mga grounds, yung mga batayan nila. Pero mo, ground nila, confidential funds. Wala pang ang sinasabi na merong irregularidad. Ang katunayan nga, meron ng opinyon ang COA na regular ang proseso na ginawa ni Inday Sara. O tapos yun naman daw pagbabanta. Meron bang patay na nagbabanta? Kasi yung pagbabanta niya, kung totoo man na ito'y banta, ito'y mangyayari lamang kung patay na siya. So paano magiging isang krimen yun? How much more maging impeachable crime? Yan namang sinasabing binabalak sa kanyang isipan ni Inday Sara na bitayin pugutan ng ulo ang Presidente Marcos Jr. Sus Maria Joseph. Sa katang-isip niya lang mo yun. Sa kanyang isipan niya lang yun. You can commit the worst of crimes in your mind, but you do not commit any crime. Di lalo nang hindi pa pwedeng impeachable ground.
Kaya puro kabulastugan at katawa-tawa ang ginagawa ng mga nandyan sa Kongreso at yung mga complainants. Ang katotohanan niyan, Yes. talagang gusto lamang nilang siraan si VP Inday Sara upang ito ay i-disqualify nila sa Pangulungan sa 2020. Pero hindi ho sila magtatagumpay doon. Hanggang Committee on Justice lamang sila, hanggang niya sa plenary session lang sila. Pagdating nila sa Senado, talo sila doon. 4 lang ang mga pusakal na kontra sa kanya, boboto laban sa kanya. Ontiveros, Lacson, Soto, Pangilinan. Yung iba, yung si Bam Aquino, delikado pa sila ron. Kasi 50-50. sabi ni Bam Aquino, walang jurisdiction ng ICC. So madali sabi, nagiging objective siya. Yun naman dalawa magkapatid na galing galing sa radyo at telebisyon. Alam niyo naman natin, hindi naglalaro din yung dalawang yun eh. At saka kahit na bumoto sila, hindi yun nila makukuha yung 16 na boto para i-convict si Inday Sara. Kaya between you and me, it's game over for VP Sara in the 2028 presidential election. Kaya nung sinabi na natin sa mga nakaraang programa, alam mo ang problema dyan sa gasolina, sa crudo, sa langis. Hindi sana mangyayari yan kung noon pa tayo ay bumili na ng maraming supply ng gasolina, ng crudo, ng langis. Hindi ba ang binigay sa ating excuse kaya raw hindi nila nagawa yun? Kasi nga, dapat na-anticipate na natin. Alam na nga natin naman merong gera doon. 5 taon na yan eh. At maaaring sumabog anytime. Dapat nagkaroon na sila ng programa. Di ba, ang excuse ng Malacanang, sabi niya, hindi ko kami makabili ng gasolina, oil kasi wala kaming imbakan. Can you imagine that kind of stupid excuse? Wala raw silang lalagyan ng mga langis at gasolina. Di gumawa kayo naman ano ba yan? Malaki naman din ang naman. budget sana, Attorney Sal, no? Kung mamarapatin talaga nila. May budget. Wala kasi plano, walang programa, walang creativity, walang anticipation. Puro reaction ang nangyayari sa kanila. Ayan. Madali sabi, incompetent. Madali sabi, inept governance. Alam mo, yung mga itinawit na mga marino, bakit kailangan sila demanda? Nagdemanda na, naghain na ng demanda yung mga marino sa ombudsman, hindi ba? Yes. So madali sabi, iniimbestigahan. Pag nakakita ng probable cause, iaayin sa hukuman. Sa hukuman, magkakaroon ng trial. Malalaman na natin kung anong totoo doon sa mga sinasabi ng mga marino. Kung totoong may mga tumanggap ng mga limpak-limpak na salapi. At kung hindi mapatunayan, ibig sabihin, mga sinungaling sila. So pwede mo na silang kasuhan ng perjury. Pero ngayon, hindi mo dapat muna kasuhan kasi nag-file na sila eh. Antayin mo na mapatunayan na kasinungalingan ang inihain lang kaso. Saka ka mag-file laban sa kanila. Yan ang dapat na proseso niyan. Yung ginawa po ni Secretary Laurel, Attorney Sal, hindi pa rin ba yung sapat na batayan na para hindi siya madawit doon sa isyong yun, sa pagsampa niyang cyber libel? Dinawit na nga siya eh. So madali sabi, dinawit siya, kasama siya sa demanda, pagtanggol niya sarili niya doon. At kung nanalo siya, i-demanda niya after. Iba ito doon sa ginawa ni Inday Sara. Kasi yung kay Inday Sara, kay Madriaga, yung ginawa ni Madriaga, talagang halatang-halata mo na sinisiraan lamang siya. Kasi
lahat ng mga nakapaligid kay Inday Sara ay hindi siya kilala. Wala sa record na siya naging security, naging driver, kung anumang ugnayan. Wala eh, halatang halata mo. At ginagamit nila yan dun sa impeachment. Kaya idinimanda nila para malumabas ang katotohanan. Kakaiba yung ginagawa ngayon ng mga marino kasi nag-file na nga sila. Ayan. Samantala, Attorney Sal, pawang walang basehan nga at walang katotohanan ang mga isyong pogo money at drug money na iniuugnay kay Colonel Raymond Dante Lachica. Ito ay giniit ng dating head ng Vice Presidential Security and Protection Group laban sa mga akusasyon ng kampo ni Ramil Madriaga. Si Jason Rubico sa balita. Nanindigan si Colonel Raymond Dante Lachica na hindi totoo ang mga akusasyon ng kampo ni Ramil Madriaga. Kasama rito ang managing pahayag ni Attorney Raymond P. Palad laban sa kanya. Kabilang sa mga paratang ang umano'y pagkakasangkot niya sa pera mula sa pogo, droga at iba pang irregularidad. Aniya, paulit-ulit na inilabas sa publiko ang mga paratang nang walang sapat na ebidensya. Hindi rin umano dumaan ang mga ito sa tamang pagsusuri ng mga otoridad bago isa publiko. Binigyang diin ng opisyal na dapat hawakan ng may pananagutan ang mga ganitong seryosong paratang at hindi raw ito dapat basta ibinubunyag sa media na tila napatunayan na ang pagkakasala. Ayon pa sa kanya, ang trial by publicity ay nakasisira sa reputasyon ng tao at sumasalungat sa prinsipyo ng due process. Iginiit nila Chica na ang katotohanan ay dapat dumabas sa tamang proseso ng batas at hindi sa haka-haka o maling pahayag. Ito ang dahilan kung bakit niya dinala ang usapin sa korte para masuri kung may ebidensya at mailabas ang katotohanan. Dagdag pa niya, may malaking responsibilidad ang mga abogado na tiyakin na ang usaping legal ay laging nakabase sa katotohanan at integridad. Babala niya ang pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon ay nakasisira sa tiwala ng publiko sa hustisya. Sinabi ni Lachica na tiwala siyang lalabas ang katotohanan at mapapatunayang walang basehan ang maparatang laban sa kanya. Nananawagan din siya na igalang ang due process at iwasan muna ang pagtalakay sa issue habang ito'y pending sa korte. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Ayan, Attorney Sal, ano pong masasabi niyo sa ulat na yan? Kung nag-file na pala siya ng kaso, di pareho nung pinal din ni VP Sara, di hintay na natin ang hukuman. Ayan. Para sa Samantala, akin, dapat yan talagang imbestigahan na para malaman na natin kung merong probable cause. At kung merong probable cause, ihain na yan sa hukuman at ang hukuman ay magkaroon ng paglilitis ng malaman na natin ng katotohanan. At kung mapatunayan ng mga kasinungalingan to, malaman na natin ang nasa likod, yung mga utak, yung mga mastermind ng mga pagsira sa reputasyon ng mga tao. ayan. Bakit nila ginagawang state witness itong mga ito? Tingnan nyo ha, sila po ay sumailalim sa investigasyon sa Congress at sa Senado. At doon, nagsumpa sila na ang sasabihin nila ay puro katotohanan. Inamin na nga nila. Inamin nila na nag-commit sila ng krimen at hindi sila least guilty definitely. Eh bakit mo gagawing state witness yung mga yan? Sabihin nila, wala kaming ebidensya. Ano bang tawag mo doon sa pag-amin? Under oath. Admissible in evidence yun against them. Bakit mo gagawing state witness ito mga ito? Eh mga kasama ito sa isang malawakang sabwatan sa pagnakaw ng pera ng bayan. Kaya dapat ikulong yung mga yan pag napatunayan na sa hukuman at isoli nila ang mga perang milyong-milyon na kinuha nila. Nasa halip na gamitin sa mga flood control projects kung saan dahil sa mga ghost projects na ito, marami ang nalunod, marami ang namatay nung dumating ang baha. Maraming nasirang ari-arian. Kaya dapat ay pakulong natin yung mga yan. Hindi pwede yung wala na silang criminal liability. Pinagtatakpan nyo eh.